Mga kababayan, my God, 3 beses kong inulit. Kababayan, makinig po kayo ng gusto. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay hanap buhay. Hanap buhay na magpapaganda ng buhay natin. Aba, mag-like na kayo, mag-share at mag-subscribe dahil ang pag-uusapan natin ay hanap buhay na magbibigay ng buhay sa inyong forever na buhay sa mundong ibabaw. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. Para sa akin, ang negosyo ay isang malaking gamble. Dapat matuto kang lumaro, dapat matuto kang siguraduhin mananalo ka dahil ang pagnenegosyo ay hindi biro. Pero kung matalo kayo, huwag kayo madadala. Sabi nga ng mga Amerikano, try and try until you succeed. Diba? Alam niyo po, ang paghahanap buhay ay lakas ng loob, tapang, at sipag. Walang katupusang kasipagan. Kung pwede ang araw at ang gabi ay magpareho na lamang as long as you make money along the way. Huwag niyo naman sasayangin yung oras niyo, papakapuyat na kayo, tapos wala man kayong kinikita. Ako pagka ganyan, I'd rather sleep. Tutulog ko na lang yan. Kaysa makiparty-party ako, magpunta sa ganito, magpunta sa ganyan. Matutulog na lang po ako, ipunin ko na lang lakas ko, para paggising ko sa umaga, uumpisan ako na naman ang hanap buhay. Ang pagtahak natin sa hanap buhay ay isang napakagandang adventure. Because in this adventure, you learn a lot. At dami-dami mong matututunan sa araw-araw na ginagawa mo. Pero sana, natututunan nyo lahat. Every little mistake that you encounter too, dapat matututunan nyo. At sasabihin, oops, I will not do that again. I will do otherwise. I will make it better. Dapat laging ganon. Laging mayroong aral na ika nga natin ay ating itatago sa puso natin, sa isip natin, hindi natin tatanggalin na kailangan, oops, ang galing ko, nalusutan ko to. Oops, ang galing ko, nagawa ko to. Laging ganon dapat. Laging yung bibigyan ang sarili nyo ng motivation every end of the day. Kada matatapos ang araw, sasabihin nyo, wow, ang galing ko. Nagawa ko to, nagawa ko yan, naging maganda ang hanap buhay ko. Dapat yung adventure na tatahakin nyo sa hanap buhay should thrill you. Dapat naging masaya. Huwag kayo nabobore. Dahil all what the business needs is just a small smile. A little smile will go a long way sa paghahanap buhay. Huwag nagsisimangot. Dapat lagi kayong masaya. Dapat pagka naghahanap buhay kayo, matuto kayo mag-ipon. Hindi pa pwedeng kumita ngayon, bukas gagastusin nyo na. Hindi ganoon. Dapat ipon kayo ng ipon, non-stop ipon, hanap buhay, ipon, hanap buhay, ipon, hanap buhay, ipon, hanap buhay, ipon pa more. Why? Because business is like a meat. May kasabihan na every 7 years, something goes up, something goes down. Totoo po yan. Akit yung hanap buhay nyo. Pagdating sa medyo tinataman kayo, nagkukumpiyansa kayo, bumababa kayo. Dapat hindi ganun. Dapat tuloy. And you should consider every day as an accomplishment. Dapat ay kada mararating nyo yung rurok ng tagumpay na accomplish nyo, add another ladder again. Dugtong lang kayo ng dugtong ng hagdanan hanggang pataas para lumaki ang hanap buhay nyo. Tatandaan nyo, sinasabi ko po na dapat ay ipon kayo ng ipon dahil because yung pera lumiliit ang value pag ilalagay nyo lang sa bangko. Pero yung pera, pag ilalagay nyo sa business, the business will grow more. It is as simple as, may kasabihan tayo that the income that we earn should also be infused in the business
where we make the money. Kumbaga, pinapalaki mo ng pinapalaki negosyo mo. Bibili ka ng, let's say, beauty parlor. Bibili ka ng mga bagong silya, bagong kagamitan, bagong uniform, bago lahat. Dapat bago ng bago. And you should not be scared of new. And you should not be scared of changes. Because only the changes in business that will make you stronger. Alam nyo, ang pagmamanay sa mga tao ay nasa pakikisama lang yan. Nasa pakikipagkapwa-tao mo sa iyong kasamahan. Never treat people as they are small. Miski ikaw ang may-ari, dapat maramdaman nila na, ay, si boss, pinagmamalasakitan kami. Ay, si boss, may malasakit sa amin. This is only what you call people on people. Dapat, yung pakikisama sa tao ay hindi nawawala because tanggapin natin ang katotohanan that no man is an island. Wala man taong pwede maghanap buhay ng siya lang mag-isa. Kakailanganin at kakailanganin pa rin niya ang tao na kanyang makakasama. And this is what we should master. Loving and taking care of your people so people will stay with you for a long time. Hindi naman nawawala yan. Laging may tinatawag na fallback na dapat, kaya nga dapat ang may-ari ay alam niya ang kanyang negosyo para pag may ganun mga konting kapalpakan, ikaw na ang sasalo. Hindi ko mo boss ka feeling boss ka na. No. When you are the boss, you are also the practitioner. Dapat alam mo yung hanap buhay sa pag may magandang, hindi masyadong magandang nagawa yung tauhan mo, kaya mong saluhin ito. Para sa akin, ang negosyante, ang entrepreneur ay laging matapang, hindi natatakot matalo. And I will always tell them, go back to your drawing board. Nung nag-umpisa ka, pinagplanuhan mo lahat yan. Hindi ko mo lumaki ka na, gumanda na, nakalimutan mo yung drawing board mo. Go back to drawing board. Look at it, ano ba yung na-miss ko? Ano ba hindi ko na-perform? Ano hindi ko nagawa? May customer bang hindi ko na-entertain kaya hindi na bumalik? Always remember that when you go to business, put on your mind that in business, ang dapat na ina-apply mo lang ay multiplication and addition. Hindi kasama ang subtraction and division. Dapat lagi multiply, and this will only happen only on two things, satisfaction of client and PR. Ibig sabihin, ang iyong pakikitungo sa iyong mga kliyente ay number one. Dapat alam nila that you are a caring heart, you are a caring boss, so the client will also feel it. Napakasipag nila, hindi sila tumitigil na kaiisip. Maganda na, pinagaganda pa. Malaki na, pinapalaki pa. They don't brag of what they do. Hindi nila pinagmamalaki ko nung meron na sila. They let the people guess what they do and what they have. Dapat ganun yung attitude. Kasi ang mga Pilipino, sometimes, pag nagtayo ng negosyo at medyo meron na, ay yumayabang. Travel left and right, spend left and right. Hindi ganun. Dapat, the more you become bigger, the more ka nagtitipid, the more mo ino-enjoy yung hanap buhay mo, the fruit of your labor na ang ganda na nagawa ko. Hindi ko nakalimutan ng drawing board ko. I always maintain in the level of my drawing board. Ang pagkita at pag-enjoy the fruit of your labor has its own time. Hindi ko mo kumita ka, lamierda ka na. Hindi ganun. Pag kumita ka, ipon. And when the right times comes, at sa tansya mo ay maganda at magiging masaya ang lahat, you do it. Doon mo gagawin. Hindi basta ka lang mag-enjoy, magkakasino ka, maglalamierda ka, dinner left and right, lunch left and right. Hindi ganun. Dapat negosyo muna. How will you make it big? How will you make it better? Always think of how will you make it different. Paano ka magiging naiba sa marami? Huwag kang laging sunod lang na sunod sa trend. Dapat, you should set the trend. Huwag kang sunod na sunod. Ginagawa na nila yan, gagawin mo rin. O hindi na alis yung tao sa kabila.
dahil gaya-gaya ka lang. They know better. But you come up with something, people will get amazed and will say, uy, ano yun? Bago yun ah. And you know, the consumer, lahat ng tao, lagi naghanap ng bago. Pag luma na, ayaw na nila. Dahil dinaanan nila yun, experience na nila. So ikaw nasa business na matagal, dapat innovative ka din. Palit ka ng palit, bago ng bago, isip ka ng isip, how to grow bigger, how to make it better. Alam niyo po, sa inyo pong lahat na gusto maghanap buhay, simple lamang ito Tanungin niyo muna yung sarili niyo. Ano bang gusto ko? Anong hanap buhay ang gusto ko? Anong business ang gusto ko? Something that I like. You have to like what you do for your business to grow. And when you grow, make it a point that pag-iipunan niyo pa rin ulit yan, mag-i-invest pa ulit kayo doon sa business na tanayo niyo para lumaki. Kumbaga ngayon, karinderya, may 4 na silya, malalaki mo, magiging 8 silya, magiging 12, magiging 15 silya. At habang lumalakad yon, habang dumadami ang kumakain sa inyo, habang nasasarapan sila sa niluluto mo, nag-e-enjoy ka. Di ba pagka tayo may handaan, gustong-gusto natin yung pagkain na handa natin, nauubos ng mga kinumbida natin. It is the joy of cooking and hosting. At kung i-convert nyo sa hanap buhay, much the better. Alam niyo po, ako may mga barkada ako. Friends that I have known since the 70s, 80s, 90s. Nagdi-dinner kami sa bahay ko practically every week. Hindi kami nagpapa-cater. Ang gusto lang kinakain ay yung kung ano ang niluluto ko sa bahay ko. At pinagmamalaki ko yon, enjoy na enjoy sila, at lahat sila ay nagsha-sharon. Ibig sabihin, feel na feel nila kung ano hinanda ko sa kanila. Dapat ganun ang maging attitude natin sa paghahanap buhay. Whatever business that we do, people will always make sharon kung pagkain, or people will always come back because ang ganda ng pagkakulay mo sa buhay niya, or bumalik ako sa opisina to kasi you entertain me well. Again, ang i-master po natin ay on relationship among people. People on people on people. Doon lamang lalago ang ating hanap buhay sa people on people on people, or what we call PR. And the work will follow. Ano pang ginagawa nyo? Mag-like na kayo, mag-share, mag-subscribe dahil gusto ko matutunan nyo lahat ng mga natutunan ko sa buhay, lalong-lalo na ang paghahanap buhay. Huwag kalilimutan, ang paghahanap buhay, dapat gusto nyo yung hanap buhay nyo. Dapat kumikita kayo sa hanap buhay nyo dahil iniipon yung kinikita nyo, at yung kinita nyo, i-invest nyo din sa hanap buhay nyo to para ito ay lumakang kagaya nito. Sa inyo pong lahat, magkita-kita po ulit tayo. Ito po ang franchising booklet ng Hair Clinic. Nakalagay dito yung aking experience for a long time and what we have to offer. And Ricky Reyes here is already a hair doctor dahil gagamutin nga natin lahat ng sakit ng inyong buhok. At ito ang mga services that will turn your investment into profit. Ito ang tinatawag na Straight Express. Meron din tayong tatawagin na service na AIA Reborn. At kasama na din dyan ang waxing. At ang pinakauli ay ito. Itong item na to, ang tawag namin dito ay Carboxy Scalp Treatment. Kami lamang po ang gumagawa pa to sa buong Pilipinas at sa buong Asia. Lahat itong mga merchandising na to ay ibibigay po namin sa inyo. Lahat ng magiging tauhan nyo, ititrain namin, walang bayad. Lahat ng gamot, susuplayan namin kayo. Lahat ng mga pambentang gamot, kagaya nito.
From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology. Ricky Reyes Hair Clinic, now open for franchising.